Erica, tulog ba? Ay, hello po. Si Ira, hindi lang pala nag-iisang batang ina sa kanilang pamilya. Maging ang kanyang nakababatang kapatid na si Erica, may 2 anak na rin sa edad na 16. Umi-extra lang daw sa pagpipintura ang kanyang kinakasama na kumikita ng 250 pesos kada araw. Sakit po. Masakit na hindi mapakain ng anak ko. Pag umiiyak na sila, anong ginagawa mo? Bubuhatin ko lang po, tapos titimplahan ng gatas. Paano kung walang gatas? Wala po, tubig asukal. Tubig asukal. Bakit ka naiyak? Lalo na yung buhay ko. Ano? Nalulungkot ako. Bakas ang payat na pangangatawan ng kanyang bunsong anak na si Roderick, 6 na buwang gulang. Inamin sa akin ni Erica na ni minsan ay hindi pa niya naipa-check up ang 2 niyang anak. Dinadala mo ba sa health center yung mga bata? Bakit hindi? Alam Alam ko eh. Takot ka? Bakit ka takot? Na-injection na sila. Bakit? Bakuna yun. Mamaya matusok ang buto niya. Nakumbinsi namin si Erica na ipakonsulta sa doktor si Oderick sa unang pagkakataon. Anong bakuna na natanggap ng baby mo? Ang timbang ng bata umabot lang sa 4 na kilo. 5 kilo ang normal na timbang para sa kanyang edad. Wala. Pero ang masaklap, natuklasan sa ospital na may iniindang karamdaman ang bata. 39, 37. Sa ngayon po, mukhang may pneumonia yung baby po. Tapos yung timbang niya mababa sa timbang. Below the 3rd percentile yung tawag namin. So, tingnan namin kung kailangan namin siyang i-admit after makita namin yung pasyente. Sa tingin mo, bakit siya nagkakasakit? Babaya po ako. Saan ka pabaya? Sabi niya, Bakit? Sa tingin mo, napapabayaan ng mga anak mo? Sa tingin mo, saan mo sila napapabayaan? Saang punto? sa gatas po. Sa gatas? Sa pagkain? Bakit? Kung may pera lang po kami, hindi mo po ipapasama namin sa kanila. Naniniwala ang Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation o PLCPD ng panukalang Reproductive Health o RH Bill ang isa sa mga makapagbibigay ng tamang pananaw sa mga kabataan tungkol sa maagang pakikipagtalik. Isa sa mga probisyon ng panukalang batas yung pagbibigay, pagtitiyak na sa ating sistema sa edukasyon magkakaroon ng kurso o subject na ituturo yung sexual at reproductive health. Kung yun lamang ang gusto, bakit hindi sama sa curriculum ng eskwela yan? Kung paano dapat turuan ng mga bata, kung bakit bigyan sila ng proper sexual orientation, etc., etc. Bakit kailangan ng RH Bill? Ang kawalan din daw ng isang konkretong pambansang programa laban sa teenage pregnancy ang isa sa mga dapat tutukan. Hanggang ngayon daw kasi ay tila hindi pa nasisimula ng isa sa mga Millennium Development Goal na mapabuti ang estado ng maternal health sa bansa. Actually, alam natin kung anong mga dapat nating gawin para bumaba ang mga maternal mortality dito sa atin. Unang-una, kailangan ay mabigyan sila ng pasilidad para sa ligtas na pagbubuntis at panganganak. Susunod, kailangan mabigyan sila ng access sa mga tinatawag na basic at emergency obstetric and neonatal care facilities. At ang pangatlo dito ay kailangan natin sila bigyan ng access sa family planning services at commodities. Ayon sa Department of Health, mayroon na silang nasimulang mga programa para sa teenage pregnancy. Para mabawasan ang maaaring mamatay sa pagdadalang tao at pagluluwal ng sanggol, ay meron kaming tinatawag na Maternal Newborn Child Health and Nutrition Program kung saan sa buong bansa
ay tinatalakay namin kung paano makakakuha ng magandang serbisyo ang mga nagbubuntis. Ngayon, sa teenage pregnancy, ang programa namin dyan ay may kinalaman sa family planning and responsible parenting. Marami pa tayong kailangang asikasuhin. Unang-una, miski sabihin nila na merong mga leksyon na itinuturo tungkol sa family planning, anong saysay na alam mo yung family planning kung ikaw ay isang mahirap at hindi mo naman kayang bumili ng mga gamot o materyales para sa family planning program. Habang patuloy ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa, kailangang makasabay ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay ng tamang direksyon sa mga kabataan. Mga programang magsasalba sa kanila sa iba't ibang komplikasyon. At magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Yung security ng witnesses at yung mga safe houses na hindi naman sana ningas kogon, bibigyan 1 buwan, 2 buwan, pagkatapos nakalimutan.